Ba't ka nagmimini dyan, kuya? Dumi. Hello guys. Isn't this the best way to start a vlog? My vlogging journey. So New Year actually ngayon guys. It's currently January 1, 2025. Oras natin ay 2:50 p.m. Okay. Alright, so first of all, I just want to greet everyone. Happy New Year, guys. 2025, ano kaya ang ibibigay sa atin ng year na to? I just hope na maging mas maayos ang 2025 kasi 2024 was a bit challenging, even though dragon year to and I'm a dragon. Is it dragon year? I think it is. Yeah, maraming challenges talaga na dumating sa atin. And sa awa ng Diyos, nalampasan naman natin sila lahat. Barely, but of course, without challenges, ano ba ang buhay, di ba? Okay, so I just want to introduce myself, guys. Siguro tatawagan natin na Echo Vlogs, Echo Motovlog, itong YouTube channel na to, or it's because pangalan ng motor natin is Echo, and I wanted to start this journey kasi as beginner big bike rider, marami akong nakikitang mga beginners na naghahanap ng mga sagot sa mga katanungan nila. So of course, I'm not an expert at all. So lahat ng sasabihin ko dito is based sa opinion ko lang, experiences and whatnot. So I do hope this helps out fellow big bike riders, yung mga beginners lang, wag yung mga advanced kasi baguhan lang talaga tayo. So months pa lang natin hawak ang Z1000 na to, and hanggang ngayon kinakabisado pa rin natin. Okay, so ano ba lakad natin today? Unang-una, papacar wash natin muna si Echo kasi last night nung pag-uwi namin, medyo umulan, so madumi talaga si Z1 or si Echo. Kailangan natin siyang palinisan muna. Lagi ko nakakalimutan tong strap na to, kaya lang. I always forget this strap. Mahirapan. So guys, hindi ko nagagamit yung isang kamay ko kasi na-aksidente tayo. Hindi ko siya ma-fully bend and fully extend. That's why mahirapan lagi. Wait. Mahirapan lagi sa akin to. Mga bata talaga, trip na trip ang nagbababomba. Actually napagod to kagabi, nakakabomba. Pinagbigyan lang natin yung mga, siyempre mga fellow natin, fellow Pinoy na gustong makarinig nung sigaw ng isang 4-cylinder big bike. Okay, so kukwento ko lang anong experience natin dito sa yung first week natin kasi nakakatawa talaga yung first week. It was actually the most difficult part for me
nung binili natin to, yung seller natin, shoutout kay Box, pinatry sa atin yung MT-07 if I'm not mistaken. And then pinatry din sa atin to si Z1. And nung una, tinry ko si Z1, of course, ito yung pangarap natin big bike. Nahirapan ako actually kasi mabigat siya. And yung power talaga, hindi mo pwedeng biruhin, hindi mo pasabong mo ng hindi ka pwedeng gas ng gas dito kasi talaga titilapon ka ng bike. So, okay naman, pero may takot kasi may trauma din ako na accident nga ako, diba? And then, after that, pinatry sa atin si MT-07. So, na-try ko siya, and then actually madali siyang i-drive, hindi ako nahirapan. Kaya natin siyang paglaruan kahit papaano, yung gas, yung speed niya, lahat. And pagbalik ko, tinanong niya ako anong mas okay. Actually maganda silang pareho, to be honest. Wala naman ako masasabi sa kanya as of right now, okay? Kasi siyempre bago pa lang tayo. Pero nung point na yon, nung pinatry sa akin, ang sinabi ni Box na it makes a lot of sense is that agad daw ako magsasawa sa MT-07 or sa mga bike na gano'n, na 600cc, 700, kasi nga parang mabibitin ka sa power or something. Pero I do agree, and some extent tama yung sinabi niya. Feeling ko agad ako magpapalit, lalo na sanay naman ako mag motor. Hindi nga lang big bike, pero mga lower CCs, tapos may kargado din naman. Pero iba ang power talaga ng kahit anong big bike dyan sa mga lower CCs, kahit kargado pa siya. So, after that, ayun nga, pinili ko na si C1, lalo na pangarap ko rin naman siya. And yung first week natin, actually nag-give up na ako. Gusto ko siyang ibalik, gusto ko siyang ibenta ulit. And reason behind that is sobrang traffic. Sobrang init niya, and hindi ko siya na-enjoy talaga. Parang nasasayangan ako sa motor, sa ginastos ko. Ayun. But what changed my mind is nung after a week, parang nagyaya ang mga boys, ang grupo na magtambay. So umalis ako noon around 9 PM, 10 PM, I can't remember. Pero na-enjoy ko talaga yung biyahe ko noon from the house doon sa tambay, sa coffee shop. Kahit very short lang distance, wala kasing traffic. So na-enjoy ko talaga siya. And sabi ko, I think I'm gonna give it another try. Binigyan ko siya ng chance. Lo and behold, nag-ride ako sa Manawag, sa Subic. Ayoko muna mag-ride ng sobrang layo Pero I did enjoy the bike. And kasama ko doon si Mrs. Na-enjoy din naman niya actually. Hindi siya takot na doon ako nagulat, hindi siya takot. So shout out to you sa asawa kong napaka-supportive. Siyempre nung una may takot. Then ang alam ko, ang sabi niya nung tinanong ko is, sabi niya kailangan parang I'll just trust him, I'll trust his driving skills na lang para hindi siya matakot. And ganun yung ginawa niya, and I appreciate that. Hindi naman tayo wall magpatakbo din naman So very defensive driver tayo, though not perfect, pero parang sobrang defensive nga, minsan sobrang bagal ko. And I'm trying my best na kahit papaano bawasan yun para naman mas ma-enjoy yung big bike. Pero again, please don't try that. Better if very defensive ka. Sa again, own ko lang to, opinion.
Ba't ka nagmimimi dyan, kuya? Napaka-public naman. Magpapaka-rush muna tayo and hopefully nakabukas sana siya. Alam ko New Year. No, it's closed unfortunately. Oh well, wala bang iba? So wala. Dumi pa man din niya. Solid ang dumi. So papakita ko mamaya ano itsura ng Eco. So madumi talaga siya. Kaya gusto ko siyang palinis. Ako sana maglilinis kanina kaso parang kulang oras. Matagal kasi ako maglinis talaga ng mga motor. Medyo maselan tayo. So gusto ko pulido siya. Papabomba mga to. Ay hindi. Buti na lang. Tayo mag-park sa Jollibee tapos bili na lang tayo ng ice cream yummy. Pwede na dito. Kaya lang guys ha. Tatanggal lang tayo ng gamit. Susi. And ito ang kondisyon ng big bike natin ngayon. Sarado sila. Ang dumi niya. Hi guys. Diba? Ang dumi. Punong-puno ng putik. So kakat ko muna. Kasi papasok na tayo. See you later guys.